Ayan, good morning po sa atin lahat. Let us pray. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami po sama-sama upang pag-aralan po ngayong salita, Panginoon. Ang aking kahilingan, Panginoon, ay samahan mo kami. Ang banal na Espiritu ang magpaliwanag sa mga salita, Panginoon, namin pag-aralan. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong banal na dugo na hindi po ang aking sarili ang makita, kundi ang iyong salita, Panginoon. Ingatan mo po ang aking bibig na wag malabis, Panginoon. Ito lamang po ay patungkol sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Kayo po magpala sa bawat isa sa mga nakinig online. Nawa po, Panginoon, ay marami po silang magagamit na mga aral po. Salamat po. Jesus pray. Amen. Sige po, ang ating pong pag-aralan ay obviously patungkol po sa Pasko, ano? Ayan. So, marami tayong mga istorya na kung saan makikita natin ipatungkol po sa Pasko sa Bible, no? Pero minsan, itong mga karakter na ating pong pag-aralan ngayong umaga ay minsan po ay bihira lang ma-mentions no, about Christmas. So, muli natin balikan yung experience nila during that first Christmas. Nung first Christmas ba, sila ba yung nag-celebrate ng Christmas? Yeah. So, how that experience sa kanila? Ano bang mga naramdaman nila? Ano ba ang kanilang na-experience during the time ng pagdating ng Panginoon? Di ba? Mayroon bang mga parol? Mayroon bang Christmas tree na Di ba? So, ano ang experience sila nung time na sila po ay naka-experience nung pagdating ng Panginoon during those times, no? Alright? So, ang title po ng ating pag-usapan ngayong umaga, Ang Puso ng Pasko. Ayan. Hindi na siya ang star. Puso na siya, di ba? Kumusta ang iyong puso ngayong Pasko? Ikaw ba'y malungkot? Masaya? Ayan. Kumusta ang iyong puso ngayong Pasko? Ito ba'y may karamdaman? So ingat-ingat lang sa mga selebrasyon, di ba? Huwag masyadong litson. Alright, so kumusta ang puso mo ngayong Pasko? Ang Disyembre ko ay malungkot. Bakit? Dahil mayroon na siyang iba. Alright, no? So titingnan natin, hindi ko lang sinama kanina sa binasa natin, yung pong mga puso ng mga taong na-experience nila ang unang Christmas, no? Unang-una, yung shepherd. Yung mga, ano ba tawag sa shepherd? Pastol. No, nag-aalaga ng tupa. Ano ba ang experience nila during those times na na-experience nila ang unang Pasko? Alright? Una, sabi ron sa Luke 20, ano bang experience nila during those time? Unang puntos, sila po ay may pusong nagpupuri sa Panginoon. Yan. Bakit sila nagpupuri sa Panginoon? Sabi riyan, ang liit pala, no? The shepherd returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen were just they had been told. So they are praising God, sabi dyan, for all the things they had heard and seen. So ano bang nangyari sa kanila? Bakit sila ay nagpupuri sa Panginoon? Sila yung unang sinabihan ng anghel, no? Balikan natin. Puntahan natin yung Luke 20. Luke 2. Sa Tagalog, pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluwalhati at pinuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig nakita ayon sa sinasabi sa kanila. Puntahan natin yung istorya na matatagpuan pa sa Luke chapter 2, verse 9. Mahaba kasi kaya di ko na sinama. Sabi riyan, an angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I'll bring good news of great joy that
will be for all the people. Sa 11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ. Sa 12, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Sa 13, suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest, and the earth, and on earth peace to men on whom His favor rests. 15, when the angel had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to the Bethlehem and see the things that has happened, which the Lord has told us about. Sa 16, so they hurried off and found Mary and Joseph, and baby was lying on a manger. So bakit sila masaya? Bakit sila nagpupuri sa Panginoon? Bakit kaya, no? Yung mga mga shepherd, ay sila po ay pinakamababang uri ng tao sa lipunan during those times. At ang kanilang mga testimonya ay hindi po pinapaniwalaan sa korte. Can you imagine? Di ba? Bakit kaya hindi sila pinapaniwalaan? Dahil wala silang pera. Sila ay mabaho. Pakiamoy ngayon katabi mo, baka shiver dyan. So bakit hindi sila paniniwalaan, no? Kaya nga sila ang mababang uri ng tao sa lipunan, di ba? Hindi sila pinapakinggan, no? But ang kanilang pinapasalamat na sila ay sinama ng Diyos. Kinonsider ng Diyos na makarinig ng balita patungkol sa Diyos. Nung sinabi diyan na pumunta kayo sa lugar na kung saan ay yung lugar ni Mary, na kung saan makikita niyo ang isang bata na nakabalot ng lampin or clothes. Sila ito ang tuwa. Bakit? Kasi nga sila ay katulad nung hari na ipinapanganak. Nabalot sa lampin. Ibig sabihin, during those times, nang pag ikaw ay nakabalot sa lampin, ikaw ay ordinaryong tao. Di ba? Naka-experience ba kayo ng lampin? Di ba? Na-experience nyo ba yung maglaban ng lampin? Kaya nakaka-relate yung mga shepherd kasi nga, yung way ng kapanganakan ng Panginoon ay napakababa. Kasi nga, during those times, pag ikaw ay nakabalot, di ba sa mayaman ay, ang tawag sa kanila ay fine linen. Pag ikaw ay mayaman during those times. Nung ipinanganak ating Panginoon ay simple lang, siya ay nakabalot sa lampin. Which is yung mga ordinaryong tao ay na-experience yung ganun. Kaya tuwan-tuwa sila. Di ba? Nagpunta kagad sila para ma-check kung talaga bang totoo yung sinabi ng angel doon sa verse 12, no? Ang sabi roon, This will be a sign to you to find a baby wrapped in clothes lying in a manger. Yung kapanakan ng Panginoon ay iba rin. Yung baga doon pa rin siya pinanganak sa, sabsaban or stable or ano ba tawag doon sa natin? Sa kulungan ng mga hayop. Quadra. Di ba? So kaya sila tuwan-tuwa kasi yung way ng kapanganakan ng Panginoon ay kaya nilang puntahan. Kasi nga kung ang Panginoon ay pinanganak sa palasyo, hindi ka makapasok. Why? Mabaho ka. Di ba? Kailangan mo muna mag-appointment. So, ibig sabihin, kaya sila tuwan-tuwa, no? Kaya sila yung masaya during those times na kung saan yung way ng kapanganakan ng Panginoon ay kinonsider ang kanilang kalagayan. Or talagang mababa ang paraan ng Panginoon para po siya ay
ma-experience ng ibang tao yung pagliligtas. Di ba? Ano pa, bakit sila masaya? Sabi ron, sa 20 at 10, 2 verse 10, "But the angel said to them, Do not be afraid, I bring you good news. A great joy for all the people. Today," sa 11, "in the town of David, Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord." So ano daw yung good news na sinasabi? Savior. Sa kanilang pag-iisip, ay ang Savior nila ay magiging hari yung Jesus Christ. Sa kanila kasing isip, di ben, ang tawag doon? Kumbaga, pinahirapan ng mga Roman Empire during those times. From Malakay to Matthew, ilang taon yun? 400 years na walang nagsasalita sa kanilang propeta, walang komunikasyon. And then, biglang dumating yung pangyayari na ito, na kinausap sila ng anghel. Di ba, can you imagine? Ikaw yung mababang uri ng tao sa lipunan at sa iyo pinadaan yung mensahe ng Panginoon. Di ba? So sila'y inoppress ng mga kalaban. Sila'y sobrang pinahirapan. Kaya sila'y nag-aantay talaga ng tagapagligtas para iligtas sila. Para tumayo ang leader para sa kanila. Para ipaglaban sila. Di ba? So sila'y tuwan-tuwa. Ito na ang magiging hari namin, ang aming tagapagligtas. Kaya sila'y nagsiselebrate. Di ba? Sila'y nag-worship sa Panginoon. Di ba? Kaya pinuntahan kaagad nila, chinek kaagad nila yung pangyayari doon kay Mary. Chinek nila kung talaga bang nandoroon. At nakita nga nila yung Panginoong Hesus na nakabalot sa lampin. Pangatlo, hindi na sila mahirapan ngayon magkausap sa Panginoon. Kasi nakikita nila face to face. Nakuha niyo po, kasi experience nila sa Old Testament, si Moses lang ang kinakausap ng Panginoon. Ito harapan na nakikita mo. Can you imagine? Yung Diyos ng mga Diyos na experience mo ng harapan. Nakikita mo ng, di ba? Yung way ng pag-communicate sa Old Testament is through Moses or Mount Sinai. Pupunta muna sila sa Mount Sinai, aakyat muna. And then, inaantay nila si Moses na bumaba kung ano ang mensahe ng Panginoon. Di ba? Hindi na sila, ngayon, makikita mo na ng harap-harapan. Makakausap mo na ang Panginoon. Di ba? Because God was now in a present, in a human form. Di ba? Na talagang makikita mo na yan. Ang sabi sa Biblia, in 1 John 1 verse 1, ano nakalagay? Ang sabi riyan, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which have looked at, and our hands, and have touched, this we proclaim concerning the word of life. Noon daw una, nakikita nila, heard, sabi diyan, which we heard, which we have seen our eyes. Nakita talaga, na-experience sila ang Panginoon. Kaya, tuwan-tuwa sila nung makita, ito po yung Diyos na nasa human form. Nakakausap mo ng harap-harapan. Di ba? So, mapalad, kinonsider nila na talagang mapalad sila during those time. Nagpasalamat sila pa sa Panginoon dahil sa kanilang kalagayan na sila'y mababang uri ng tao sa lipunan, but sila'y sinama ng Panginoon. Binigyan ng pagkakataon na ma-experience o makita ang Diyos
na buhay na talagang nakikita nila ng naharap-harapan. Ang sabi sa John 1 verse 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came to the Father of full of grace and truth." So ito yung inaabangan talaga nila na from the Old Testament, many prophecy na binanggit sa Bible, talagang nag-aantay sila. Parang katulad din sa atin ngayon. Di ba? Inaantay natin yung pagbabalik ng Panginoon. Di ba? The second coming. Kaya tuwan-tuwa sila during those times. Kasi nga, despite nung kanilang kalagayan ay pinili. So paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? In spite of na tayo'y mga hindi naman kilala sa lipunan ng mga tao, ay kinusuder ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging kabahagi sa kanyang family. Kaya nga nandito tayo para purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na out of those people na karamihan ng mga tao ay hindi na-experience yung kaligtasan na sinasabi. Di ba? Ang sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians 1:28, pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang palawalang sa isa ang mga bagay na mahalaga. Sa 29, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Wow. Di ba? So kaya tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, nandirito tayo para pasalamatan siya sa niyang ginawa sa atin. Di ba? Na, tayong makasalanan tao, binigyan ng pagkakataon para maging kabahagi sa kanyang gawain. Di ba? Kaya nga namamangha yung mga shepherd kasi sila yung unang nagbahagi ng ebanghelyo, ng good news. Tuwan-tuwa sila kasi lahat ng tao ay naniwala sa kanila. Nung una hindi sila pinaniniwalaan. Kasi nga dahil sa kanilang katayuan. But sabi ron, namangha ang lahat ng mga sinabi ng mga shepherd. Alright? So, dapat ngayong Pasko ay mayroon tayong puso ng nagpupuri or praising God. Alright? Pangalawa, mapayapang puso. Ito yung binasa natin kanina. Nataglaya ang kaligtasan. So, ito yung istorya ni Simeon. Alright? Kilala niyo ba si Simeon? Hindi masyado. Ilang verses lang ang binanggit dyan. Ang sabi sa 2 verse 25, Luke 2 verse 25, "There was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel." Yung sa ibang translation is salvation ang ginamit, no? Baka malito kayo. Consolation. Ibig sabihin, salvation of Israel and the Holy Spirit was upon him. Sa 26, sabi riyan, it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. 28, Simeon took him in his arm and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation." So si Simeon ay ipinakita sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakakita ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, nung makita niya ang Panginoong Hesus, "Lord, pwede na muna akong kunin. Sapagkat nakita ko na ang pagliligtas ng Israel."
para sa mga Israelita. Because, kagaya ng sinabi ko kanina, they've been waiting for such a long time yung pagdating ng Panginoon. Kaya nung nakita ni Simeon na ito na yung matagal kong inaantay. Di ba? Na talagang pinagpipray ko, inaantay ko na matagal. Kaya nung makita niya ang Panginoon, payapa ang kanyang puso. Di ba? Parang ano yan eh. Naghihintay ka ng ng anak mo. Halimbawa, nasa labas. Hinahanap mo ng hinahanap, di mo mahanap kung saan. Ano mangyayari sa'yo? Hindi ka makatulog. Di ba? Hindi ka mapayapa. Baka ano nangyayari doon sa labas. Di ba? So, nung makita mo na, ay, salamat. So, ganun na yung experience ni Simeon, no? Di ba? So, sabi niya, nung makita niya ang Panginoon, Lord, pwede na ako mamatay. Di ba? Parang ano rin yan eh, di ba? Nakita mo nang maayos yung mga anak mo, di ba? Maayos ang kanilang pamumuhay. Sabi mo, Panginoon, pwede mo na ako kunin. Payapa ang puso mo. Di ba? Hindi yung, di ba, may kaba, di ba? So yun ang dapat natin makita ngayong Pasko, no? Huwag natin ma-miss yung pagliligtas ng Panginoon na kung saan mapalitan ito ng mga selebrasyon. Di ba? Maging abala tayo. Pero hindi natin alam yung reason behind the season kung bakit natin sineselebrate yung Pasko. Di ba? Na ma-miss natin yung pagliligtas ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, bumaba dito ang Panginoon para magkaroon ng kaligtasan, para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. It is a greatest gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. This Christmas season. Di ba? Ang sabi ni Simeon, nung makita niya ang Panginoon, Panginoon, pwede mo na akong kunin. Sapagkat nakita ko na ang kaligtasan ng mga Israelite at mga tao. Not only the Israelites, but also the Gentiles na mayroong mangyaring kaligtasan. Alright? Pangatlo, pusong nagdarasal at nagtitiwala sa Diyos. Pusong nagdarasal at nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi doon sa verse 36, 2 verse 36, ito naman istorya ni Anna. There was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old. He had lived with her husband 7 years after her marriage. 37, and it was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day and fasting and prayer. Sa 38, coming up to them, at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. So siya ay nabalo. After 7 years of marriage, ilang taon na siya ngayon? She was 84 years old. Nung siya ay mabalo, di ko alam kung ilang taon siya nabalo eh. Basta after 7 years ng kanyang kasal, nabalo siya after 7 years. The rest of her life ay dinidikit niya sa temple. Sabi ron sa 37, and he was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying.
Ano ang pinagpipray niya? Yung pagdating ng Panginoon. Di ba? Pusong nagdarasal at nagtitiwala sa Diyos. Sana ngayong Pasko ay mayroon tayong ganito. Pusong nagdarasal at nagtiwala sa Diyos. Ito po ay magandang halimbawa sa ating mga Kristiyano na i-dedicate natin ang ating buhay, sabi diyan, sa pag-worship, fasting, and praying. Ito yung halimbawa na dapat nating sundan. No? Ilang taon niya inantay ang Panginoon dumating. Many times, Anna had prayed for the coming of the promised Messiah during her decades of intercession, but when he saw the child before her, he was infused with excitement and filled with gratitude. The promise of the Word of God that she held in her heart concerning the coming of the Redeemer of Israel had been fulfilled. So nakita niya na ang kanyang pinagdarasal na dumating ay nakita niya. Kaya tuwan-tuwa siya, di ba? Na pina-experience ng Panginoon yung makita ng harapan ang matagal na niyang pinanalangin. Kung sana ngayong Christmas season, no? Maybe we can share lalo na yung ebanghelyo sa iba. Na ma-experience din nila yung excitement na makita or ma-experience ang tagapagligtas. Na maaari siguro ipanalangin natin. 'Di ba? Pray. Isa po yung pribilehiyo na ating maaring pupuntahan na mga party or celebration ay maibahagi natin ang Panginoon o kaya may someone na ipagpe-pray natin. Siguro yun ang pinaka gift na maaari nating ibigay. Bukod sa physical na gift, prayer, no? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, wala na akong regalo sa iyo, prayer na lang. Prayer is good, but we need... Hindi nila ma-appreciate, no? Pinanalangin ka na nga eh. Iba kasi ang ina-expect. Di ba? Iba ang ina-expect natin eh. Oh, napakahalaga ng prayer, no? Hindi mo kayang ipagpalit yan sa cash. Depende sa cash kung malaki. Di ba? Pusong nagdarasal at nagtitiwala sa Diyos. Sana yung example ni Hannah, no, ay maging inspirasyon natin na, can you imagine, he never left the temple. Day and night, he worshiped God, he pray, fasting, dahil sa kanilang sitwasyon. They've been oppressed sa mahabang panahon. Di ba? So wala silang magawa. Pero ang ginawa nila, si Ana ay nananalangin. Alright? So nawa maging pwede natin gayahin or maging inspirasyon natin si Ana to share the good news of Christ to others. Na mayroong pag-asa sa Panginoon. Alright? Hi!
Tay. Tay daw, tay. Alright? Pangapat. Ayan. Pusong handang tumanggap ng kalooban ng Diyos. Pusong handang tumanggap ng kalooban ng Diyos. So ito naman yung binasa natin kanina, no? Ito naman yung responsive reading kanina binasa natin. Muli nating basahin. Ang sabi po sa 28, the angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." Mary was greatly troubled, his words, and wondered that kind of greetings this might be. So naguguluhan si Mary. Ano daw yung 30. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Sa 31, you will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. 32, he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. 34, he will be great and will be called the Son of God, the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. 33, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will be no end. 34, how will this be? Mary asked. The angel says, "I have a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. So ito yung istorya naman ni Mary na kung saan in spite of mangyayari sa kanya, hindi siya tumanggi. Sabi yan, ikay magbubuntis. At ang mahirap during those times, pag ikaw ay nabuntis ng walang asawa, ikaw ay ikakahiya, itatakwil ng lipunan. Di ba? Pero ang sabi niya, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. So hindi siya tumanggi, no? Tinanggap niya yung kanyang responsibilidad. Hindi siya nagsabi, "Lord, baka pwedeng after a week na lang. Kasi ikakasal ako eh." Hindi siya nagbigay ng options. But, agad-agad siya'y sumunod. So, ganun din sa atin, mga Kristiyano, na kapag mayroong pinapagawa sa atin ng Panginoon, nawa, wag na, Panginoon, next year na lang. Busy pa ako ngayon. Tama ba? Di ba? Humahataw pa ako, Panginoon. Wag muna ngayon. Di ba? Ito ay, marami tayong matutunan sa ganitong pangyayari, no? Na kung saan, makikita natin yung pagsagot ni Mary ay nagpapakita ng submission sa kalooban ng Panginoon. No? Tayo ba? Kumusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Diba? Be it, I am the Lord's servant, signifies the total submission to God's will. This act of obedience is a model for all of us believers. The importance of surrendering to God's plan, even when they are beyond our understanding.
Si Mary at first, naguguluhan siya. Yung sabi doon, di ba? How can it be na ako ay isang birhen na manganganak? Yung sabi doon sa 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. So pinaliwanag ng anghel. Ang sabi doon sa 134, how this will be, Mary asked an angel, since I am a virgin. Di ba? So nakuha niyo po yung kahihiyan na mangyayari kay Mary. Di ba, during those times, kapag ikaw ay, di ba, nangangalunya, ikaw ay pinapatay. Di ba? Stoned to death. Di ba? So nakita niyo po yung sitwasyon niya na kung saan kapag siya po ay engaged kay Joseph, both kay Joseph at sa kanya ay kahihiyan sapagkat siya ay nabuntis ng iba. Nakuha niyo po? Sobrang kahihiyan sa lipunan. Pero sa atin ngayon parang normal na lang. Di ba? So, nawa tayong mga Kristiyano ay mag-ingat tayo, no? Talagang sundin natin yung kalooban ng Panginoon na as much as possible, yung kasunduan natin na huwag magsasama ng hindi kasal. No? Sabi riyan. So, although si Mary ay natatakot, pero makita niya natin sa kanyang tugon na, sige Panginoon, kung yun po ang kagustuhan niyo. Sige po Panginoon, no? Sabi ron, may it be to me as you have said. Mangyari nawa sa akin ang inyong kalooban. Di ba? So makikita natin, maging ehemplo natin si Mary na tayo open doon sa pagsunod or handa tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon. Di ba? The angel's message can be seen as model for how Christians are called to respond to God's call in their own life. Siguro, ano ba ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon ng Christmas? Bukod sa pagre-regalo, bukod sa panalangin. Pwede bang panalangin na lang? Ano tawag doon? Medyo ang panahon natin ngayon, ano na eh. Umaga, mahigpit, no? Diba? Mababasa natin sa FB, ninong pinatay. Dahil bigay 20 pesos lang. Wanted. Di ba? O kasi nga ang Pasko napalitan natin ng pagiging commercial, pagiging materialistic, no? Na dapat ang makita natin yung Panginoon na sinilang para tayo iligtas. Di ba? Na huwag tayo malungkot kapag walang regalo. Okay lang yan. The greatest gift ay na-experience natin yung kaligtasan ng Panginoon. Tama po. Plus factor po yun, pero wag mo expect kasi pag ina-expect mo, masasaktan ka lang. Di ba? Mahirap yun. Kung may dumating, di maganda, praise the Lord. Pero,
yung pong kaligtasan na pinapangako ng Panginoon, that would be enough. Na masaya ang Pasko dapat natin. Di ba? Bukod doon, siguro, di ba? Ang nais ng Panginoon, yung ma-experience din ng iba yung Pasko na, yung totoong Pasko, yung true meaning of Christmas, na dala-dala natin yung kaligtasan na ibahagi natin sa iba. Di ba? That would be meaningful to them, no? Maari siguro ngayong Pasko, mayroon pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maybe caring for someone na mayroong mabigat na problema, may mga dinanas na mabigat na dinadala, di ba? Pray for them. No? Samahan mo ng regalo. Di ba? Share the gospel to them. Bigay mo yung sapagkat ang Panginoon ang, di ba? Maaring discouraged, struggling, makakakita kayo ng mga taong ganoon. The best gift na maibibigay mo ngayong Christmas is introduce mo si Jesus Christ para sa kanila. Di ba? No? Sa mga kaibigan natin, lalo na sa mga mag-anak natin, yung mga pinupuntahan nating event. Di ba? Maaari siguro ikaw yung nautusan manalangin. Ipag-pray mo sila na maunawaan nila yung totoong reason bakit siniselebrate ang Christmas. Di ba? Although, sabi nga nung nakaraan, hindi naman talaga December ang talagang kapanganakan ng Panginoon. Ang sabi ng mga scholar is around March. Kailangan pangit naman pag ikaw lang na magsiselebrate ng March. Hindi na siya Pasko. Di ba? Yung binago ba nila, pero yung essence po, yung bakit ka nagsiselebrate, yung reason, bakit ka nagsiselebrate, yun po ang dapat natin maunawaan. Alright? So ano nga yun? Ano dapat ang puso natin mga Kristiyano ngayong Pasko? Puso nagpupuri, payapa. Dapat payapa ang Pasko natin. Hindi yung kinakabahan ka kasi wala kang 20 pesos. Wala kang marigalo. Di ba? Hindi yung iniisip mo saan kaya ako magtatago. Sabagay yung mga nangangaroling dati, malalaki na eh. Mga binatat may asawa na eh. Di ba? Kayo na, tuturo namin sa inyo. Yun, punta ka doon kay Kuya Timo. Di ba? So, dapat masaya. Di ba? Kasi nga yung shepherd, masayang-masaya sila eh. Di ba? Kasi nga yung kaligtasan. Di ba? Yung kaligtasan, naranasan ng sangkatauhan na mangyayari. Alright? Sige, tayo manalangin. Let us pray. Let's bow our head. Lord, salamat po muli sa inyong mga salita to remind us that Christmas ay ito po ay yung pagmamahal sa sangkatauhan, Panginoon. Salamat po sa inyong anak ng Panginoong Hesus na ibinigay ang kanyang sarili para po sa kaligtasan namin. Na Panginoon, ay matutunan namin na ikaw po ang reason, Panginoon, ang rason bakit po may Christmas. Hindi po, Panginoon, dahil may selebrasyon. But behind that celebration, makita po namin kayo na mayroon pong Christmas, na mayroon pong Diyos na kung saan ay bumaba para po patuloy kaming magkaroon ng kaligtasan. Yun po sana, Panginoon, ang makita namin. Hindi po yung mga parol, mga regalo, Panginoon. Nawa, maintindihan namin na kayo po ay Diyos ng kabutihan, ng pagmamahal. Kaya po,
nagkaroon ng selebrasyon dahil po sa inyong pagliligtas. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Maging ma-in-tune po namin, Panginoon, ang aming mga puso sa inyong pong mga salita, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Isa mo dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.